28 years old ako nang aking makilala ang isang manong na itago na lang natin sa pangalang Berta. Isang manong na 68 years old at nagtatrabaho bilang caretaker ng isang bahay bakasyunan hindi kalayuan sa palengke kung saan ako ay nagtatrabaho. Makulit siya at halos malaman ng lahat sa palengke na type niya ako. At dahil mapera at galante, ay naisipan kong rakitin ng konti. Yun nga lang, mukhang totoo yata na kapag napapasaya o napapangiti ka ng isang tao, ay hindi imposible na kayo ay magkadevelopan. Gumaan ang loob ko kay Bert to the point na naisasama niya ako sa bahay na kanyang binabantayan at doon ay aking napatunayan na totoo nga ang hula na kahit ganoong tila ugod-ugod na pero sa tigas. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Hello everyone and I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad lamang din ng maraming nilalang dito sa mundong ibabaw na tanging filter na lamang ng kamera at pagpaparitoke. Ang tanging makakapagbigay ganda ay nget pa din ako kung tawagin ng marami. Bukod sa tila kutis na laki sa lansangan, maliban sa aking pinagpalang hinaharap, ay wala na akong ibang pwedeng maging asset. Bukod sa hindi rin naging maganda ang hilira ng aking ngipin, ay napunta ako sa hindi mayamang pamilya. Itago mo na lang ako sa pangalang Julie, 30 years old at solong ina para sa aking dalawang anak na isang babae at isang lalaki. Magtataho ang kinamulatan kong trabaho ng aking ama at paglalabandera naman ang siyang kung minsan ay pinagkakakitaan ng aking ina. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay 5 kaming magkakapatid. At katulad ng ibang pamilya, ay masasabing nagkaroon lamang kami ng sariling tahanan sa hindi pa sariling lupa para merong masilungan. Ay ganoon din kaming namumuhay. Yung klase ng bahay na ang siyang nagiging privacy ay likod ng kortina. May banyo sa labas ng bahay pero hindi ka pwedeng kumampante dahil hindi ko masasabing safe ka sa anumang pagkakataon. At dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid ay alam at ramdam ko kung paano kami dumami. Natulad lamang din ng ibang nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay at pag-ibig, ay inakalang ang pagyanig at taghoy sa kalaliman ng gabi ay parte lamang ng magdamag. Na yun pala ay siyang dahilan ng pagkakaroon ko ng mga nakababatang kapatid na aking napatunayan noong 10 oras ng gabing ako'y magising. Kahit paano naman ay nakapag-aral ako ng elementary. Yun nga lang dahil sa kahirapan ng buhay ay hindi na ako nakatapos. At ang isa sa dahilan ay dahil naging tagapag-alaga ako ng aking mga kapatid habang naghahanap ng pagkakapirahan ng aming mga magulang. Hindi ko alam kung ako lang, pero kung hindi man, ay isa lang naman ako sa mga bata na mismong magulang ang nagsabing okay na ang matuto akong sumulat at bumasa. Naaminadong noong aking kapanahunan ng pag-aaral ay talagang wala rin akong gana. Ikaw na, ang parang set-in lang naman sa loob ng school dahil sa wala akong uniform at kung meron man ay pinaglumaan ng iba. 15 years old pa lamang ay laman na ako ng palengke bilang tendera. Kumikita ng pera pero sakto lang para sa isang nagdadalaga pero kulang para sa isang nagdadalaga na merong inaalalang pamilya. 16 years old ako nang unang magkaroon ng boyfriend na noong una ay hindi ako maniwala sa kanyang mga sinasabi noong kanya akong nililigawan. At parang insulto pa nga sa akin nang sabihin niyang isa ang aking ganda sa kanyang nagustuhan. Ganda?
wala nga ako noon. Pero kung sinabi niyang dahil sa malusog kong hinaharap, baka pwede pa at maniwala ako. Noong una akala ko trip lang niya ang kanyang panliligaw sa akin at hinayaan ko lang siya dahil kako hindi magtatagal titigil din siya. Pero inabot na lang ng buwan ang kanyang panliligaw sa akin ay talagang hindi siya nasuko at talagang halos buong istorya ng kanyang panliligaw sa akin ay maraming makaalama. Ako naman ay aminadong pakipot lang, gwapo at ayokong masaktan kaya tiniis ko ang aking sarili. Pero noong makita kong matyaga siya sa kanyang panliligaw sa akin at halos gawin niya ang lahat para sa akin na para bang ako'y Diyosa ng kagandahan, ay naisipan ko nang sagutin ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Sabi rin kasi ng aking madam, abay sagutin mo na't di pag kayo ang nagkatuluyan, maganda ang lahi. Gwapo siya, hindi man kaputihan pero sasabihin ko sa inyo ang totoo na isa yung tipo ni Jerry ang gusto ko sa isang lalaki. Yun nga lang kung minsan kapag kami ay magkasama at pinagtitinginan kami ng tao, ay napapaisip akong baka may ibang dahilan kung bakit ako ginusto ni Jerry. Sa unang 5 buwan ng pagiging magjowa namin ni Jerry, ay hindi ko siya nakita ng anumang kabulastugan at tanging holding hands lamang ang meron kami. Sa pagtagal ng aming relasyon at tuluyan na rin kaming nakilala bilang mag-on, ay tuluyan na rin nawala ang aking pangamba hanggang sa unang pagkakataon ay aking maisuko ang hukbong sandatahan doon pa mismo sa palengke, sa pwesto kung saan ako nagtatrabaho bilang tendera. At kung paano ay hayaan mong bigyan kita ng konting istorya. Simula noong mapadpad ako sa palengke ay iisang pwesto ang aking pinaghanap buhayan. Isa siyang hindi man kalakihan pero noong una ay 3 kami sa pwesto kasama ang aming amo. Pero noong tumagal ako sa aking amo at papalit-palit ng kasamang tendera ay nagamay ko ang trabaho. Kaya inilis na ni madam ang isa at ibinigay sa akin ng sahod na pang-2. Dahil na rin siguro sa tagal ko sa aking amo, ay maraming pagkakataon na hindi siya napunta sa pwesto at ipinagkakatiwala na sa akin ang lahat. Dahil pareho lamang kaming sa palengke nagtatrabaho ni Jerry at sabay pa akong umuwi, ang isa sa mga araw kung saan ay wala akong kasama ay pinasok ng masamang hangin ang kokote ng aking boyfriend na si Jerry. Kapag ako ay nag-iisa, madalas akong abuti ng mga 10:00 ng gabi sa tindahan. At dahil nasa pinakang gitna ang aming pwesto, ay talagang as in wala nang ibang tao. At ayun, ako naman, kumbaga sa isang malakas na agos ng tubig, nadala at naanod na rin. Matagal na rin naman kaming magjowa, taon na, at sa kanyang ipinakitang ugali at pagmamahal, ay wala na rin akong dahilan para umiwas. Sino ba naman ako, isang pangit, na ang meron lang naman ay pinagpalang hinaharap at purong pagkadalaga. Gulayan kasi yon at kung ano pang grocery na tulad ng samot-saring dilata, seasoning at kung ano-ano pa. At madalas akong tulungan ni Jerry sa pagliligpit at pagsasara ng roll-up. Simula noon, tulad din ng ibang lovers, alam nyo na, wala rapsi, ika nga. At kahit hindi kami legal na mag-asawa, ay wala akong nakikitang mali sa ginagawa namin. At umabot pa nga sa puntong gumagawa kami ng paraan para lang doon. At dahil doon, nagbunga ang walang pasintabi naming kulastuyan. Hindi naman ako pinabayaan ni Jerry. Humarap siya sa aking magulang at dahil wala kaming ipon, live-in ang aming naging relasyon. Hindi naman ako inalis ng aking amo sa trabaho. Bago sa isa pa nga si madam sa nagpresenta na maging ninang ng magiging panganay namin ni Jerry. Tuloy-tuloy at pansamantagal ay nangupahan kami dahil talagang sa bawat bahay ng aming partido ay hindi pwede. Noong isilang ko ang aming panganay, pumayag pa rin si madam
na magtrabaho ako dala si baby noong ako'y makarecover. At ako'y talagang blessed na blessed sa pagkakaroon ko ng amo na tulad ni Madama. Sa loob ng 4 na taon naming pagsasama ni Jerry, naging 2 ang supling namin. At inakala kong ang mga susunod na buwan at taon ay maaaring kami ay maikasal kahit sa barangay. Usa kasi yun dito sa amin, kaya lang nangyari ang aking matagal ng kinatatakutan. Bukod sa bigla na lang naglaho si Jerry sa pagsama niya sa ibang babae, mula noon ni 5, wala siyang naging sustento sa anak namin. Ganun talaga, no choice kundi ang mag-move on at magpatuloy para sa aking mga anak. At doon ko ba higit na naramdaman na hindi porket pangit, konti lang ang nagmamahala. Dahil ramdam ko ang kanilang suporta sa akin. Sa puntong noong malaman pa nga ng may kanya ng aking inuupahang bahay, ay binigyan niya ako ng 6 months free, hindi kasama ang tubig at kuryente. Gusto ko sanang tanggapin ang alok na iyon, kaya lang ang inisip ko paano yung after 6 months? Magkano rin kasi yung renta, kesa ibayad ko sa aking mga anak na lang at pambili na lang ng bigas sa bahay. Umuwi ako sa aming bahay dala ang 2 bata, na malaking tulong naman sa akin dahil naiiwan ko sa aking mga magulang ang 2 bata pagpapasok ako ng trabaho. Bahay, trabaho, hanggang sa lumipas ang taon at iyon, noong maabot ko ang 28 years old, ay tila kabuting bigla na lang sumulpot ang isang manong na 68 years old at siya nga si Bert, na nagtatrabaho bilang caretaker ng isang bahay bakasyunan. Na tulad ni Jerry ang aking kagandahan raw di umano ang isa sa kanyang nagustuhan sa akin. Nakakatawa pero hindi nakakatuwa. Dahil bukod sa isa na akong solong ina, ay hindi ko makita kung saang banda ang ganda na kanyang sinasabi. Ewan ko pero mula kasi noong iwan ako ni Jerry, ay sinabi ko sa aking sarili na never again. At sa aking mga anak na ko magpo-focus. Pero sa kabila ng halos aking pagtawanan si Bert, ay halos walang araw na hindi niya ako binisita sa tindahan. Bukod doon galante ang Lolo Bert, at sabi ng aking mga naging kaibigan na rin, ay trupahin ko para laging libre ang aming merienda. Ang pumasok sa aking kokote ay kay Manong ako babawi, total pareho silang lalaki ni Jerry. At sa edad na iyon ni Manong, sa isip ko ay imposible na wala siyang asawa or kung wala, baka hiwalay. At baka nga may anak pa siya. Pero ang aking paglalaro na iyon kay Bert ay nauwi sa paggaan ng aking kalooban sa kanya. Dahil habang tumatagal, ay nakikita kong tunay ang ugali na ipinapakita niya sa akin at sa lahat ng mga nandoon sa paligid namin. To the point na nakarating pa ako sa bahay na kanyang binabantayan. Ang totoo niya pag wala si Manong Bert, ay isa siya sa madalas naming topic dahil sa kanyang edad na 68 na mukhang sakitin pa, kung tumatayo pa raw ba kaya at kung may ibubuga pa. Na ewan ko ba't parang ako'y nabudol dahil sa ganun ko na lang kabilis na ibigay kay Bert ang bukid na dati ng inararo ng sumakabilang bahay na tulisana. Ang nangyari tuloy, hindi ko masabing solido pa si Manong Bert at lalong nagkaroon ng dahilan para ako'y kanyang hindi sukuan. Paano ba naman? Wala naman kaming relasyon ng aking isuko ang bataan. At nagkaroon ako ng pagkakataon na sagutin si Bert at bigyan ko ng tsansa na hindi alam ng mga taong nakapaligid sa amin wala na, nakadama na si Manong. Eto hanggang ngayon ay kami pa rin ni Bert at kilala na siya ng aking mga anak na tito pa kung kanilang tawagin. Okay naman siya, yun nga lang ang layo ng age gap namin, 40 years lang naman. To be honest, ay wala naman akong planong makipaghiwalay sa ngayon dahil meron pala siyang sariling bahay. Kung saan ay nakarating ako noong mag5 buwan ng aming relasyon. Alam nyo na, ano pa bang gagawin
magbingo sa letra ng N. Nakasubs naman ako sa'yo, siguro update na lang kita if ang kakahinat na ng aming love story.